naman, Kachilax, excited ako ipakilala sa inyo yung bago nating fully electric passenger van, yung DFSK EC36. Yan. So 7-seater yan, napakaluwag yan sa loob. Tapos fully electric yan. So itong van naman na to, pwede itong gamitin for personal use or for commercial use. No? So kung gusto nyo personal, pwede nyo panghatid sundo, everyday, gamit lang, no? Or pang small deliveries. No? Pero pwede rin siyang for commercial purpose kasi natatanggal din yung mga upuan niya sa loob. Sa likod. Okay, no? So kung gusto nyo gamitin siya fully for delivery lang, pwede pa rin. Nice. Tapos ang maganda dito sa ating fully electric passenger van, meron tong parehong slow charging, AC slow charging, tsaka DC fast charging na naka-GBT. Yung full electric range nga pala nito is 250 kilometers. Tapos meron naman tong 60 kilowatt max power naman. Yan. So ang top speed naman nito is 100 kph. Okay, yes. Not bad din, no? Yung battery naman niya, battery capacity is 38.64 kilowatt hour na lithium iron phosphate, no? Life po for yung battery niya. Yan. So kaya nung tumakbo ng 250 kilometers. Wow, layo din, ha? Tapos yung torque naman nito, meron naman tong max torque na 220 Newton meters of torque. Tsaka naka rear wheel drive din pala to. Rear wheel drive. Boswell, no? So hindi kayo dito mag-aalala sa hatak niya, no? Kasi yun, 7-seater nga siya, tapos pwede pa kayo maglagay ng cargo sa likod. So malakas na malakas pa rin yung hatak niya kasi naka rear wheel drive siya. Nice. Tapos makikita nyo dito yung kanyang ground clearance naman, medyo mataas din. Taas din, no? So hindi rin kayo mag-aalala sa mga baha, no? So dahil mataas yung kanyang ground clearance. Yung size pala ng gulong nito is 14-inch, no? Na tires, no? Regular lang yung kanyang rims, no? Kasi ano naman to, hindi naman to premium car. So medyo basic na full electric. Talagang ang hahabulin nyo dito is yung 7-seater tsaka yung passenger space. Tama. Yan. Tapos kung makikita nyo naman dito, may bukasan siya sa kabilang dulo. Magkabilaan yan. Yun, magkabilaan. Sliding door siya. Left and right. Sliding door. Tapos ganito kalaki yung space niya sa loob. No? So 7-seater siya. No? So ganito siya kaluwag. Wow, okay na okay, ha? So buksan natin yung kanyang ilaw. Tapos meron din tayong aircon dito sa may vents, ayos, so hindi kayo may dual aircon. Sabi nga nung isang customer namin, so dito na siya nag-o-office, no? Kasi napakaluwag yan sa loob. Tapos importante lang naman is malamig yung aircon. Tama. Tsaka napaka-spacious, parang lumalabas na kahit budget friendly siya. Parang ang dating, parang captain's chair na yung dating sa luwag Kasi single eh, no? Para ka naka-captain seats dito. Napakaluwag. Diba? Sana all. Gusto niya siyang gamitin talaga as panghatid sundo na sasakyan. Pwede kayong gumawa ng, pwede siyang gawing full electric school bus, no? Pwede. So pwede to. Tapos ito, yan. Ganito naman siya kaluwag sa third row. Yan, no? So maluwag pa rin siya. Very spacious. Maganda luwag. Mahaba, tapos ang luwag nung space sa loob. So kasyang-kasya 7 people dito. So hindi ka mapagkakaitan ng space. Yan. Tapos itong mga upuan niya, detachable din to. Detachable. No? So kung hindi nyo kailangan na upuan or gusto nyo tanggalin tong third row, pwede. Kung gusto nyo tanggalin tong third row tsaka second row, pwede rin. No? So safe na safe siya. Pwede siyang gamitin for full delivery use. No? Okay. Silipin naman natin yung trunk space niya sa likod. Sige. Yan. Yan. So ito naman yung itsura ng likod niya. So maluwag pa rin siya. Grabe, luwag Yan. So kahit na 7-seater siya, makakapaglagay ka pa ng mga 2 balikbayan box dito or 3 kasi mataas yung headroom niya. Taas ng height nito kasi pag ganun siya, hindi siya isang diretso no? Mataas yung height niya. So imagine niyo na lang pagka tinanggal niyo tong third row tsaka second row, kung gaano siya kakaluwag.
Kasya siguro queen size bed dyan. Ang galing! Ang galing! Guys, Luwag. Tsaka sa haba niya, no? Haba rin siya. Kahit na parang mini lang siya tingnan sa labas. Pero very spacious sa loob. So, kaya ako very excited kasi yung value ng unit ito napakaganda. Kahit na medyo base lang yung features niya. Very 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 generic yung harap niya pag tinignan niyo. Wala siyang infotainment screen. Pero yung magagawa niya dito sa sasakyan na to, pwede siyang gawing workhorse kasi pwede niyo siyang gamitin pang deliver, pwede niyo rin siyang gamitin pang hatid tsaka sundo. Tama. Yan. So kung mapapansin nyo, medyo simple lang yung setup niya. Meron lang siyang sensors dito sa likod, no? Wala siyang rear view camera, pero meron siyang sensor sa likod. Tapos yung ilaw niya, mga halogen bulbs lang yan. Yan. Pero yung mga features naman na yun, pwede naman ma-upgrade. Kung gusto niyo papalitan ng LED, pwede naman. Kung kailangan nyo ng rear view camera, magkakabit na lang kayo ng dashcam, pwede na, di ba? Ito naman yung itsura ng kanyang harap, no? So, wala kayong makikitang grill dito kasi full electric siya. Pero sabi nga ng mga nakakausap ko, hindi siya pansinin na full electric mukha pa rin siyang regular na van. Regular na van, no? Pero sa totoo niyan, kaya siya walang grill dito kasi full electric siya. Tapos yung ilaw niya, halogen. No? Tapos yung charging port niya, nakatago. No? Andito yung charging port niya. Yan. So para mabuksan yan, meron siyang switch dito. Saan ba? Dito pala. Yan. Yun, switch. Yun yung kanya GBT slow charging port. Yan. Tapos yung kanyang fast charging port naman is nandito. Yun. Kaya lang sinususian siya. Ito naman. Isipin naman natin yung loob nito, ka-chillax. Yan. So ito naman yung itsura ng loob ng ating DFSK EC36. No? So yung seats niya, fabric seats, naka-manual handbrakes tayo dito. Ito yung kanyang gear selector. No? So meron siyang reverse, neutral, drive, tsaka eco mode. Tapos yung dashboard niya, plastic, no? For durability purposes. Actually, yung purpose talaga nito is for practical reasons. Yun yung kanyang offering, no? Practical, value, space, 7-seater, tsaka anything else, yung flexibility nga for our daily use. So, meron siyang radyo dito, meron siyang 2 speakers dito, left and right. Meron siyang glove box compartment dito. Meron kang cup holders dito. Kasi yan, may lalagyanan ka pa ng mga gamit dito. Dito yung kanyang hazard button, dito yung kanyang radyo. Dito yung kanyang fan control, temperature control, saka yung vent control. No? Tapos, ayan, meron kang rear view mirror dito. Meron kang ilaw din dito sa taas. No? So, meron kang visor dito. Wala kang vanity mirror. Yan. Tapos, yan, meron kang steering wheel dito na urethane. No? Yung kanyang wiper knob, yung kanyang lights knob. Yan. Tapos, hindi, ano siya, naka-disusit pa siya. Disusit pa. Disusit pa siya. May alarm ba to, sir? Meron siyang alarm. Meron siyang alarm. Isa to naman yung itsura ng kanya infotainment cluster. Info cluster pala. Yan. So, very basic lang din. So, makikita dito yung kanyang odometer reading, yung kanyang battery, state of charge, no? Kung ilang percent na. So, naka 81% pa tayo. So, meron pa tong nasa 201 kilometers na range na kayang takbuhin. So, nandito yung kanyang speed, no? Tapos dito lalabas yung power niya. Actually, pagka tinest drive mo siya, mabilis yung acceleration niya. Mafe-feel niya talaga yung torque. Torque. Although, kung
mag-isa lang kayo nagdadrive, wala kayong kasama dito, medyo bouncy siya. No, kasi van. Van. Ano yung ano to? Ano yung suspension niya, sir? May lip spring ba to? Naka-lip spring suspension siya sa likod. Matibay. Oh, matibay. No, tapos MacPherson sa harap, lip spring sa likod. No, so medyo bouncy siya pagka walang laman yung likod. Pero pagka may mga kasama kayo dito sa loob, tapos may mga gamit kayo, hindi naman na. Hindi na siya ganun ka-bouncy. Ano pala yung load capacity niya, sir? Load capacity nito, nasa 900 kilograms. Wow! Yung max load capacity. Grabe, bigat din pala. Mabigat din. So, kayang-kaya rin talaga siya pang deliver. Kasi naka-lip spring eh. Naka-lip spring. So, matibay. Kaya ako very excited eh. Kasi pagka nakita nyo, napaka-flexible na itong unit. Ako kasi, alam nyo naman, nagnenegosyo. Tama. Diba? So yung mga ganitong mga bagay, hindi ko naman kailangan yung mga ganito na mga very high-tech na features. Kung gagamitin ko siya for practicality reasons, I'll settle for this. No? So pwede ko siyang gamitin magsakay ng passenger, pwede ko rin siya gamitin sa business. So this one is a serious workhorse. Plus, yun nga, yung mga other advantages niya na naka-rear wheel drive siya, tapos mataas pa yung ground clearance niya, solved na kayo doon lahat. Solved na, Yan. Warranty nga pala natin dito, similar with other vehicles natin, meron tayong 6 years warranty for battery and motor, tapos 3 years naman warranty for vehicle components not subject to wear and tear. So, Catchy-Lux, ang SRP nito is 1.148 million, pero dahil naka-year-end sale tayo, tapos kung bibili nyo siya ng cash, meron tong less 150,000, so kaya nyo siyang mabili ng 998,000 na lang. So imagine mo, less than a million, no? Less than a million, no? So doon makikita nyo na kami yung pinakamura sa mga ganitong fully electric na passenger van. So may mga nagsasabi nga sa amin, imbes na kumuha ng yung mga hatchback na fully electric, ito full length, napaka-spacious. No? Pareho lang sila ng price, nasa 900 plus thousand lang din. Or magdadagdag na lang kayo ng konti, naka-fully electric passenger van na kayo. Diba? For 200 kilometers na range. Not bad. Yeah. So, may mga nag-o-offer dyan ng mga mini car, mga mini electric car, no, na nasa ganong price range lang din. No? So dito na kayo sa mas malaki, di ba? Tama. Yan. Tas, so pagka nag-avail kayo na to, so free na yung tint, free na yung matting as usual. May free basic tools tayo dito, free portable charger, tapos free na rin yung LTO registration. Yun, daming freebies. So wala na, so all in na yun. So pagka, kung ano yung ilalabas yung pera, wala na kayong iisipin, wala na kayong gagastusin. So sir, ano ba pwedeng ipin para madali na makita itong napakagandang showroom nyo dito sa Caloocan? Okay, so para makita nyo tong unit, para ma-test drive nyo rin, mas maganda ma-test drive nyo tong unit na to para ma-experience nyo. Punta lang kayo dito sa showroom namin sa DFSK Caloocan, nasa 116 C3 Road, corner 6th Street, Caloocan City kami. Sir, yung ating modes of payment. Yan, so yung modes of payment nga pala natin, Catchy-Lux. So, syempre, nag-accept tayo ng cash payment, nag-accept din tayo ng credit card. Tapos, pagka gusto nyo naman ng installment, meron din tayong options, BPI Auto Loan or BDO Auto Loan. Tapos, meron din tayong Asia Link. So, kung gusto nyo ng installment. Yan. So, ika nga, very flexible ang mga modes of payment natin. Yes, so matutulungan din namin kayo. Ayun. So, may pang-service na sila at saka may pang-negosyo pa. Yes. Yun yung ino-offer nung ating DFSK EC36. So, abangan nyo na lang, siguro sa susunod ng mga vlog namin ni Sir Well, ite-test drive naman natin to. Yun. Para makita ninyo kung ano talaga yung capabilities niya. Yes. Okay. So again, sir, maraming salamat sa pagpapaulak sa ating mga Catchy-Lux. Till the next time, sir. Till next time.